In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at muli po ngayong gabi ay tayo po ay mag-uusap patungkol sa salita ng Panginoon at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan and we are talking or we'll be talking about God's perspective at saka man's perspective ngayon, ano? Kasi ito din yung pinaka problema, no, kung hindi natin maintindihan yung perspective ng Panginoon at saka perspective ng tao. So kaya tayo nagdidebate dito sa Russia TV kasi yun ang pinaka problema, yung definition of terms, hindi natin ma-dissect yung mga definition ng term sa Bible, ano ba ang bersikulo na ito, saan ba ito i-apply. So dito po sa Russia TV, I will try my best, no, to talagang i-explain sa inyo yung mga definition of terms. Kasi nga, kapag doktrina ang pinag-uusapan mga kapatid, talagang kailangan natin yung definition of terms. Kasi nga, kung minsan hairline lang ang pagitan, no? So kapag hindi mo ma-define yun, so talagang ma-mislead yung pag-apply mo sa salita ng Diyos at doon magkakaroon ng parang suntukan sa Bible. So ito yung nakakahiya sa ating mga Bible believers o Christian kasi nga parang nagsusuntukan yung ating mga bersikulo, ano, kasi nga wala tayong proper dissecting or dividing the word of truth. Yun yung kaisa-isang sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dissecting, rightly interpreting, or rightly dividing the word of truth, no? I-dissect mo talaga. So kailangan natin mga kapatid na gawin ang bagay na yan para maintindihan natin ngayong gabi ang ating pag-uusapan. All right? So bago tayo magsimula, let us pray first. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful evening, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong ibinigay sa bawat isa. Proteksyon, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Wisdom na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. At amin pong ina-acknowledge, Lord, na without you, we cannot do anything, Father God, in this world. Dahil alam namin, Panginoon, ang buhay namin, ang lahat ng pangyayari sa buong mundo ay ikaw po, Panginoon, ang may control at alam namin na walang surprises sa iyo, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundo. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami na binigyan niyo kami ng panahon ngayon
upang pag-usapan ang mahalagang bagay sa bawat perspective, Panginoon, especially yung perspective mo na nai-reveal sa iyong salita. So Father, we will be talking tonight the perspective of a holy, all-knowing, powerful God, and mas lesser yung aming sarili dahil alam namin, Lord, we are nothing before you, Father. So we will commit to you tonight our session and bless continually Rasha TV and his family, Father, and thank you so much for his life. This is our prayer in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So let us talk about God's perspective, no, at saka man's perspective. Ito yung pinaka-importante dahil po kapag hindi tayo aware dito ay talagang matapos na lang ang mundo, hindi natin matatapos ang problema natin at ang debate dito sa Russia. Anyway, pasalamat tayo may debate, no, para ma-enhance yung ating pag-iisip. Si Russia, meron din siyang trabaho kasi bigay ng Diyos sa kanya ito. So, kung wala nang debate, edi, no, wala nang silbi yung mga moderator. So talagang may purpose ang lahat ng bagay, no? May trabaho dahil nga sa mga kakulangan, no, ng ating mga pagtingin. So kagaya ng pulis, kapag walang kriminal, wala nang trabaho ang mga pulis, no? Wala nang sundalo. So ano pa bang silbi ng pulis kung walang kriminal? So ang lahat ng bagay may purpose at saka may mga ginagawa ang Panginoon that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose, na Romans 8:28. So dito mga kapatid, ang pagbigyan natin ng pansin talaga yung kaligtasan ng tao, ano. So kung ang Diyos, sa tingin ng Diyos isang tao, ay sabi ni Pablo sa Romans 3:20, therefore by the works of the law there shall no flesh be justified in God's sight. Sa ano dyan sa inyong Bible, His sight yan. Yung His dyan, Panginoon yan, ang Diyos yan, in the sight of God. For by the law is the knowledge of sin. Yun yung ginagamit ng once save, always save, ano? Na sa harapan ng Diyos, ay wala talaga. Ang works talaga, wala, mga kapatid, no? By the works of the law, wala talagang flesh will be justified. Napakaklaro na sinabi ni Pablo yon sa lahat ng kanyang sinulat sa Galatians, sa Romans, at kung makikita mo mga kapatid, si Apostle Paul yung pinakamaraming naisulat na book sa New Testament. Kung ma-discredit mo at mawala yung kanyang perspective, no, ang kanyang defense sa theology niya, parang kinuha mo ang kalahati sa New Testament, mga kapatid at mga kaibigan, no, si Apostle Paul. So ito yung sabi ni Pablo, no, by the works of the law, no flesh be justified in the sight of God. Okay? So yun. At saka dito naman, si James naman, nakatingin sa kanyang kapwa-tao, sabi niya sa James 2:18, yes, a man may say, you have faith and I have work. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Ito yung mga ginagamit ng anti-osas, mga kapatid at mga kaibigan, ano? So kung titingnan nyo ang perspective ng Diyos sa tao at ang tao ang perspective niya sa kapwa niya tao. So kung makikita mo diyan, kung halimbawa ipagpalagay na natin si Peter yan. Si Peter yan, ano? So alam natin ang buhay ni Peter. So sasabihin ni Peter, ako ay talagang may pananampalataya kay Kristo. Tapos na-deny niya si Jesus Christ. So sasabihin ni James, yes. You may say you have faith and I have works. Show me your faith without your works. So parang ginanon ni James si Peter. Ipagpalagay na lang natin si si David. Ipagpalagay na lang natin sino yan, mga kapatid dyan. Na ipagpalagay mo na mga heroes of faith. Huwag mong sabihin na hindi nila sasabihin na I have faith in God. Pero nagkakamali sila. So si James ay napaka-practical na tao. Sabi, pakita mo sa akin. Ang iyong pananampalataya na walang gawa. So yun yung palaging ginagamit ng mga anti-osas. So debates, grabe. So sabi pa niya in verse 22, you see, sabi niya sa isang tao, no? You see,
how faith wrought with his works, and by works faith made perfect. Oh, naging ganap sa harapan ni James. Kasi nga sabi niya, show me and I will show you. So ito yung sinabi ni James. Now, mali ba si James pag sinabi niya yon? Mali ba si Paul pag sinabi niya yon? In the sight of God, no flesh be justified. Sabi ni James, pakitaan mo ako. Ito mga kapatid at mga kaibigan, Paul is not wrong. Walang mali sa kanilang dalawa. Kasi si Paul, sabi, ang ano niya, God needs no evidence. Simple lang. Because He is all-knowing. Bakit kailangan pa ng ebidensya si God? No? Bakit kailangan pa ng evidence? Bakit mo ipakita ang work sa Kanya na all-knowing siya?
Bro, nawala? Bakit? Uy, na-end sa akin? Bakit yun? Saan ako nag-ano bro? Hala. Sige, sige, sige. 1 minute na. So, ayan, okay na. I-arrange mo lang daw. Parang babalik tayo dito sa ano sige, ganyan. Nawala tayo. Andyan na. Bakit kayo na no? Wait lang wait lang. Okay. So parang nawala ata tayo sa sa ere. Sorry sorry. Parang akala, wala naman akong ginalaw dito. Pero sige lang, okay lang. Okay na bro? Hello bro? Okay, so dito tayo mga kapatid, no? Yung sinabi ko kanina na ang perspective ng Diyos ni Pablo according to him na ang works talaga ay hindi talaga, wala talagang by works, no flesh be justified in the sight of God. So perspective ng Diyos yun kay Apostle Paul. At kay James, ang sinabi niya, yes, a man may say you have faith and I have works, show me your faith without your works and I will show you my faith by my works, no? At saka sabi pa niya sa 22, you see, you know, how faith wrought in his works by works was faith made perfect. Sa mata ni James, naging perfect yung faith ng taong yon na si Abraham dahil sa kanya nakita niya ang pag-offer ni Abraham kay Isaac. So doon mga kapatid, para kay James, no? Wag nating i-separate yung verbal inspiration ng Bible na ibig sabihin niyan, God allowed the human limitation to i-express ng writer. Hindi niya kinuha yung limitation ng tao as a writer. Wala, hindi yung totoo, no? So as a human writer, verbal inspiration, ginamit ng Diyos still ang human limitation para ma-express ng writer yung kanyang sinasabi. So limited si James sa kanyang nakita lang, no? So walang mali sa dalawa dahil sinabi ko in the perspective of God, God needs no evidence because He is all-knowing. Nakita niya lahat. So hindi na kailangan na i-prove mo pa by your works dahil alam na ng Diyos kung anong gagawin mo, hindi ka pa nga isinilang. So hindi mali si Paul. Hindi rin mali si James dahil nga man needs evidence because he is not all-knowing. Yun ang limitation ng tao. So sa verbal inspiration ng Bible, God allowed writer to write that na naging perfect para sa kang James, si Abraham ang kanyang pananampalataya sa noong inoffer ni Abraham si Isaac. So para kay James, sabi niya, you see, sinabihan niya yung tao, you see how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. So para kay James, naging perfect yung faith ni Abraham sa noong ini-offer niya si Isaac. Sa perspective yun ni James, mga kapatid at mga kaibigan. Pero sa perspective ng Diyos, wala. Justification by faith. So yung aming punto sa Diyos, ang punto ng mga anti-osas sa tao. So perspective, magkaiba mga kapatid at mga kaibigan. So gagaya nung binigay kong example kanina na merong sunog na nangyari dito sa amin, halimbawa, Kalinan. May sunog sa Kalinan, tapos may isa nag-report, may sunog sa Romandias. Yung ibang tao na hindi swito no, sa lugar, di magsasabi sino kaya nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Pero kung para sa akin na taga rito ako, dalawa sila nagsasabi ng totoo. Kasi ang Kalinan is a poblasyon. Ang Romandias is street ng Kalinan. So specific yung isa, ang isa broad.
No, so walang mali sa kanilang dalawa. Ito din yung mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So, yan. In other words, ano ba ang mali talaga? Hindi man si Pablo, hindi naman si James. Ang mali, mga kapatid, ay mapanghusgang tao. Ang taong mapanghusga. Mga taong mapanghusga. Right? Now, let's say for example sa cross stitch, mga kapatid. Alam nyo yan, di ba? Kung titingnan mo sa likuran ng cross stitch, napakapangit, mga kapatid, ang cross stitch, no? Hindi mo maano yan sa likuran, no? Sa ating slides. Pangit masyado, mga kapatid. Sa front, kung titingnan mo, yun yung kanyang design. Ang tao nakatingin dito sa likod ng cross stitch. Ang pangit ng buhay mo, hindi kaligtas. Yun yung tao kasi nakatingin sa likod. Hindi niya tiningnan kung ano ang output ng pangit na yon. Para sa Panginoon, sasabihin niya na ito ang masterpiece ko. Sa mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, kasalanan at iba pa, si David, alam nyo, si Peter, walang pinakamalaking kasalanan na gawa sa Bible. I-deny mo ang Panginoon 3 beses. Mas masahol pa yan sa adultery at ano pa. Si David, di lang sa adultery, pinatay pa niya. Kung titingnan nyo, mga kapatid, ang pangit, Pero sa kabila nung kapangitan na yun ang ginamit ng Panginoon upang naging sila, no? Kung ano ngayon ang status ni Peter at ni David sa kaharian ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. So, kung titingnan nyo, ang perspective talaga ng tao nakatingin kung ano yung pangit sa buhay. Kung minsan nga, mas madaling i-criticize, mga kapatid, mas madaling bantayan yung ating kamalian kaysa tama na ginawa natin, no? Yun ang tao, perspective ng tao. Pero hindi natin alam sa likod ng nangyayari o nangyaring iyon, may masterpiece na gagawin ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? Yan ang pinakasimpleng illustration sa God's perspective at sa human perspective. So, ngayon, nanghusga ba si James na hindi ka naligtas? Kasi yun ang panghuhusga. Ang panghuhusga, kapatid, kapag sinasabihin mo hindi ka naligtas, that means condemnation. You are condemning a person. Nanghusga ka na hindi na siya ligtas. Nanghusga ba si James na sinabi niya hindi ka naligtas doon sa James chapter 2, mga kapatid? Yan ang tanong. Sagutin nyo, nanghusga ba siya na hindi ka naligtas? Philosophy mo lang yun. Kapag hindi ka justified, ligtas ka ba? Hindi mo rin masasabi yun eh. Kung ang pagbabasihan mo ay kasalanan lang. Kasi nga maraming Bible heroes na mga palpak talaga when it comes sa kasalanan. Pero justified pa rin sila. Bakit? Hindi naman ang tao nagja-justify. Makita natin yan mamaya. So, hindi nanghusga si James doon sa James chapter 2. Ang sabi lang niya, mga kapatid, sabi lang niya, ipakita mo sa akin, evidence, ang iyong pananampalataya para sa harap ko, magiging ganap ang iyong pananampalataya. Kasi sabi niya, show me and I will show you. Practical yan, mga kapatid, mga kaibigan, as a pastor. Katulad namin, mga pastor, paano namin malalaman na ikaw ay talagang nananampalataya kay Kristo? Ipakita mo kasi nga hindi kami all-knowing, hindi tayo all-knowing. So normal lang yon, mga kapatid, pero hindi siya nanghusga. Nasasabihin, hindi ka naligtas, hindi maliligtas. Sino ka nga na magsabi nun, mga kapatid? Hindi yon sinabi ni James nga, hindi mo pinakita, hindi ka ligtas. Wala kang mabasa doon, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil alam ni James yung posisyon niya. Sabi lang niya, ipakita mo sa akin para magiging ganap ang iyong pananampalataya sa tingin ko. Kasi nga, napakaklaro doon eh. Show me your faith without works and I will show you my faith by my works. Tao to tao yun, mga kapatid. Si Pablo sabi niya, sa Panginoon wala talagang gawa dahil alam niya na all-knowing ang Diyos. Hindi ka pa isinilang, alam na niya ang ginagawa mo.
Mga kapatid at mga kaibigan. So, walang mapanghusgang salita ang sinabi ni James doon. Ngayon, ang mapanghusga ay yung nagsasabi na hindi ligtas. Kapag gamitin mo yan, may kasalanan, hindi ligtas. O sino ka magsasabi niyan? Tao ka lang eh. Di ba? So, husga yun mga kapatid, mga kaibigan. Ito. In the perspective of God, dito tayo mga kapatid, kasi ang perspective ng tao ay talagang palpak eh. So dito tayo sa perspective ng Panginoon. Anong sabi niya? Number 1, Matthew 7:1-3. Judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. Why do you see the speck in your brother's eye, but do not notice the log in your own eye? Ito yung self-righteousness condemnation, mga kapatid. Nagko-condemn ka. Hindi ka ligtas. Nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka ligtas. Sino ka magsasabi niyan? Mga kapatid at mga kaibigan. You judge yourself. Do not judge others. Okay? Kapag sasabihin namin na i-judge namin ang aming sarili na kami ay ligtas, then sa amin yun. But ikaw, huwag kang manghusga sa akin kasi nga hindi yun pwede. I-judge mo ay yung sarili. Kung ligtas ka ba o hindi. Kung ako sasabihin ko, ako'y ligtas, 100%, not by works, by faith alone, yun ang aking judgment sa aking sarili. Pero wag mo akong husgaan. Self-righteous condemnation yun eh. Ikaw, kung sasabihin mo, hindi ako ligtas, hindi din kita huhusgahan. Ikaw bakit? Bro? Hello, bro. Nabantayan mo kung saan? Uy, ano? Ay, okay. Yan. Baka hindi nakabaya. Sige. Bago lang naputol, bro. Oo, bago lang bro. Pero nakita mo na ang ano? Nakita mo yung share ko? Okay. So saan ako kaya naputol, bro? Tingnan mo lang daw. Sige lang. Okay, so dito mga kapatid, sa sinabi ng Panginoon, ang Matthew 7:21-3, judge not, no? So, wag tayong mag-judge sa ibang tao. I-judge natin ang ating sarili. Okay? Okay, yung sinabi ko kanina, kapag sabihin mo na ikaw ay hindi ligtas, hindi rin kita sa iyo yan. Kapag sabihin ko na ako ay ligtas, sa akin yun. Kaya nga i-judge natin ang ating sarili. Pero wag tayong mag-judge sa ibang tao. Judge not, no? Self-righteous condemnation yun. Pag sasabihin mong kaligtasan na, condemnation ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid. Meron dito sa kabila, John 7:24, judge not by appearance, but judge with right judgment. Hindi yon condemnation, kundi correction. Humble and loving correction. Huwag mong sabihin na hindi ligtas. Hindi ligtas. Huwag kang mag-judge ng gano'n kasi condemnation yun eh. Okay? Humble and loving correction yun sa John 7:24. Ang sa Matthew 7:1-3, self-righteous condemnation. Right? Hindi ka ligtas dahil masama ka. Kami, mabuti kami. Kami ang maligtas. Ganon mga kapatid. So, sinabi ko kanina na sabi ni Jesus Christ, according to your faith, be it done unto you. Pag sinabi mo na hindi ka ligtas, yun ang mangyayari sa iyo. Pag sinabi namin na kami ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at sa habag ng Diyos, hindi sa aming mga gawa, yun ang aming paniniwala. So, do not judge others. Pero examine yourself. Ikaw mismo ang i-judge mo sarili mo. Right? So yan ang una nating point, mga kapatid. Yan ang perspective ng Panginoon when it comes to salvation. Pangalawa, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God.
No, in the sight of God, we are in equal footing with sin. Oh. Sabi ng Bible 'yon. Ang perspective ng Panginoon, lahat tayo hindi lamang ka. Walang lamang sa atin in the sight of God. Maliit o malaki, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang pinag-usapan diyan, kapatid, ay ang glory ng ating Panginoon. So in the sight of God, we are both equal footing with sin in the sight of God. Sa mata ng tao, siguro iba-iba. Mas mabait si Rasha, mas mabait ako, mas mabait si RA, mas mabait si Mario, mas mabuti, ganyan, di ba? O sino ba dyan, mga kapatid, mga debater. O, sa atin yan. Pero in the sight of God, ang sabi ng Diyos, in the perspective of God, walang lamang sa inyo. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya hindi pwede tayong mag-judge talaga kung ligtas ba yan siya o hindi. Ikaw mismo ang mag-judge sa sarili mo. O, pag sinabi naming ligtas kami, do not judge us. According to the faith in Christ, not by the works of the law, according to Paul, so do not judge us. O, kung ikaw magsasabi sa iyong sarili na hindi ka ligtas, hindi rin kami mag-judge. Nasa sa iyo yan. O, according to your faith, be it done unto you. Di ba, mga kapatid at mga kaibigan? Alright? Now, dahil yan mga kapatid, ang problema kasi natin ang puso, no? Walang magaling sa puso kasi walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng puso mo. Kahit ikaw mismo, you will be deceived by your own heart. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? This is total depravity. Bakit? Ang salitang heart sa Hebrew, leb, meaning yan, emotion, intellect, and will ng tao. It talks about the entirety of human being. Kapag ang Hebrew, ang Bible gumamit ng heart, especially in Hebrew, nag-refer yan sa totality of human being. So total depravity from your emotion, will, and intellect, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sabi na po yan, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang Diyos, sa perspective ng Diyos yan. Ang Diyos ang nakakakita sa puso. Siya ang nag-search, according to verse 10, karugtong yan, siya lamang ang nag-search ng ating puso. Wala nang iba. Hindi nga tayo pwedeng mag-search sa ating puso dahil nga wala Hindi rin tayo, we can be deceived by our own heart, mga kapatid at mga kaibigan. So, for all have sinned and come short of the glory of God. Yun mga kapatid. Di ba? So, perspective ng Diyos yun. Hindi yun sa tao. Diyos ang nagsabi niyan. Dibatiin niyo ang Diyos sa total depravity. Heart means will, intellect, and emotion. That is the Hebrew word for leb. Kailangan natin mag-aral din. Kasi kung heart lang pagbabasihan mo, kala mo yung kumakalabog sa dibdib mo. Yun ang ibig sabihin sa Jeremiah 17:9. No, mali. Ang pagkatao, buong pagkatao ng tao. Right? Okay. Dahil nga yan problema sa puso, anong sabi sa Jeremiah 36:26? Problema sa 17:9, kaya may solusyon ang Diyos. May initiative ang Diyos. Jeremiah 36:26, and I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Yun ang solusyon ng Panginoon. Siya ang nagbigay ng solusyon. Siya ang nag-initiate, mga kapatid. Anong sabi? I will give. Bigay I will give you a new heart. Yun ang solusyon niya. Palitan ko ang puso ninyo, yung emotion, intellect, and will ninyo. Papalitan ko yan ng bago, mga kapatid at mga kaibigan. And I will put a new spirit within you. Yun ang kanyang solusyon. Initiative ng Diyos yun, mga kapatid, hindi ng tao. Alright? So tandaan nyo ang nagsimula talaga ay ang Diyos. Siya ang nag-initiate, mga kapatid. Right? Now, dahil nga sinabi doon, I will give, ang sabi ng Romans 9:15, for God said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. So ito yung right ng Panginoon to choose. Kung may karapatan ang taong pumili, edi may karapatan ang Diyos na pumili. Di ba?
nung pinili natin si Satanas, nung pinili nating ibigin ang sanglibutan kaysa sa liwanag na si Kristo, bakit walang karapatan ang Diyos na piliin kung sinong kanyang ililigtas, sinong kanyang ibibigyan ng puso na yon, mga kapatid at kaibigan? Right? Baka nawala na naman tayo. Bro, andyan pa ako? Okay, thank you. So, yun mga kapatid, kung bibigyan natin ng weight yung salitang election, yun po yung nagbibigay sa atin ng right to choose, no? Patas na halalan, di ba? Patas na halalan. So patas lang kung ang tao'y pumili kang Satanas, patas din kung sino ang pipiliin ng Diyos na kanyang ililigtas. Lahat tayo pumili kang Satanas, sabi niya, walang isa, kahit isa, for all have sinned and come short of the glory of God. No? Wala isa kahit isa. Psalm 14, sinabi ko na yan dito sa inyo mga kapatid. So, may karapatan din ang Diyos kung sino ang kanyang ililigtas at sino ang kanyang parurusahan. Di ba mga kapatid? So, sino ang kanyang bibigyan? So sabi niya, I will have mercy. Kung sino ang aking kawan, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kasi nga ang salitang give, non-obligatory yan mga kapatid. Anong ibig sabihin ng non-obligatory? Walang mag-oblige sa iyo yan kahit tayo. Sinong ibigin mo? May mag-oblige ba sa iyo? Wala. Sino ang kawan mo? Sa mga taong nagkasala sa iyo, halimbawa, may mga taong nagkasala sa iyo, may karapatan ba yung ibang tao sabihin na patawarin mo yan? Oh? Ang mga taong nagkasala sa iyo, non-obligatory ang give, ang pagbigay, mga kapatid. Non-obligatory yan. That is our right. Sacred right yan, mga kapatid, na walang makagalaw niyan kahit ibang tao sa atin. Wala. Lalo na sa Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? Oh, God has a right to choose, mga kapatid. Ephesians 1:4, ang sabi niya, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Ang in Him dyan, mga kapatid, hindi yan ang pinaka-point dyan. Ang pinaka-point dyan, chosen before the foundation of the world. Chosen us. Ang in Him, of course, sabay yan sa salitang chose. No? Naging instrument si Kristo. No? Ipinakita ko na yan dito. Kailan nangyari yung pagpili na si Kristo ang instrument? Before the foundation of the world. So parang blueprint na nakaplano na ang Diyos. Sino ang kanyang bibigyan? Sino ang kanyang pipiliin na bibigyan ng bagong puso? Nakaplano na siya, mga kapatid at mga kaibigan. That we should be holy and without blame before Him in love. Ito yung plano ko na magiging banal sila. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children. Salvation yan. Adoption of children. Kung ang verse 4, chosen to serve, ang verse 5, chosen to be son of God. By Jesus Christ, to Himself according to the will, according to the good pleasure of His will. That's a purpose. Yun ang nakita ng Panginoon, ang kanyang purpose. Hindi yung nakita niya na tayo ay mananampalataya. Sabi nga, wala kahit isa. Mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, ang number 5, mga kapatid, not only God initiates, God is the justifier. Ito yung sinabi ko kanina, Romans 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Babalik-balik ko ng bersikulo ito, mga kapatid. Perspective ng Diyos yan. It is God that justifies, not human. It's not James. It's not me. It's not Paul. It's not anybody. But it is God who justifies, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit paanong sabihin ni James, ni Pablo, ako, kahit paanong sabihin ko, kung sa harapan ng Diyos, mga kapatid, at the end of the day, ang Diyos ang mag-justify sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Si James, sasabihin niya doon ay nakita ko na hindi mabuti yung ginawa mo, pero wala naman siyang ginawang judgment. Sinabi ko lang yun. Sinabi ko lang yun na ipakita mo sa akin dahil nga hindi siya Diyos Tama naman si James. Kahit ako bilang pastor, sasabihin ko yun sa aking mga membro, mga kapatid at mga kaibigan. Right? So Romans 8:33, napakaklaro na walang makacharge sa God's elect.
Dahil nga, siya ang nagpili. Siya ang mag-justify, tapos ikaw ang mag-charge. O, kaya nga, bawal ka mangusga na hindi ligtas. O, hindi ka ligtas. Kahit sinabi namin kami ligtas sa pamamagitan ni Kristo lamang at wala nang iba. Sa kanyang kamatayan. O, wag kang mag-judge nga. Parang sino ka, parang Diyos ka. Yeah? Kaya sana ay na may lesson tayo dito mga kapatid. Romans 8:38, karugtong niyan mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Alright? So, yung mga kapatid at mga kaibigan, sigurado si Pablo doon mga kapatid sa elect, God's elect. Yun mga kapatid. Number 6. 1 Peter 1:4-5. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, keep by the power of God. Oh, grabe naman yan, no? Reserve in heaven. Pag may reservation, ma-cancel ang reservation kung ikaw mismo, no? Ikaw mismo magpa-cancel niyan, kahit halimbawa, ako ang nag-book. Walang ibang magpa-cancel niyan, ako ang nag-book. Ako ang nag-book niyan. So, sino ang nag-book sa atin sa langit? Ikaw? Ako? Hindi. Ang sabi diyan, reserve in heaven for you. And then, who are kept? By the power of God. Sharon naman, mga kapatid. Hindi ako ang nag-book doon. Ang Diyos nga, chosen before the foundation of the world. Siya ang nag-book, siya ang pumili. Di ba? Siya ang nag-book sa akin doon. Tapos anong gagawin niya? I-keep niya ako sa power. Hindi ako makakancel niyan, mga kapatid at mga kaibigan. Siya ang nag-book, siya ang nag-keep by the power. Sana kung walang keep by the power of God, kung makasala ka, pwede kang mga kapatid, may dyan mga kapatid, may sabi, kept by the power of God. Sharon naman yun mga kapatid. Through faith. Sana nilagyan na lang through faith plus works unto salvation. Para klaro. Through faith lang sinabi dyan unto salvation. Ready to be revealed in the last time. It's God's power to keep it, not ours. Right? So ano pang sabi sa Philippians 2:12? Ready kayo dyan, mga kapatid. Anong sabi? Wherefore, my beloved, as we have always obeyed. May obeyed, pastor. Kailangan mag-obey talaga. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with trembling. Work out mo, i-work out mo, pastor. Yun ang ginagamit ng mga anti-osas, di ba? Sabi niyan, pastor, obeyed, tapos work out. Hindi mo binasa ang 4:13. Kasi, sabi diyan, for, kasi, ang Diyos ang nag-work sa iyo, inyo. Kaya mo na work out yan kasi ang Diyos ang nag-work sa iyo. Hindi ikaw lang mismo doon. For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Ang verse 12, na work out yan dahil ang Diyos daw, sabi dyan, ang nag-work sa iyo. Work in, kaya i-work out. Di ba? Ang Christian ang sinabihan yan Ang Diyos ang mag-work sa iyo. Both to will. Ano yung will? Yung free will. And to do of His good pleasure. To do. Effort. Gawin. Will. Decision. Sino yung gawa? Yung pagdesisyon mo. Sino yung nag-work sa iyo? Diyos. Kaya na-work out mo, mga kapatid. May tanong dyan, sino ang nag-work dyan? Kung siya ang nag-work, sino ang gumawa niyan? Ikaw o ang Diyos? Diyos ang unang gumawa, kaya nagawa mo ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Di ba? Balik pa rin tayo sa equation. God initiates. God initiates. Yan mga kapatid at mga kaibigan. So ang verse 13 magsasabi sa iyo, it is God who works in you. So hindi lang pala reserved, hindi lang pala kept by the power of God, ang Diyos mismo
ang magtrabaho sa puso natin, sa loob, kalooban ng isang Kristiyano para magawa niya both to will and to do of His good pleasure. Oh, yan mga kapatid, sana intindihin nyo mga kapatid. Ha? Now, number 7. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kita mo dyan, God is the author and finisher of our faith. So dyan makikita natin mga kapatid, napakaklaro. God is the author and finisher of our faith. Hindi yan sayo. Siya ang author, siya ang finisher ng ating pananampalataya. Right? Philippians 1:6. Anong sabi ni Pablo? Being confident of this very thing, that he who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Pabalik-balik yung bersikulo ko. Ito yung perspective talaga ng Diyos. Ang Diyos ang author, finisher, ang Diyos ang nagsimula, at ang Diyos ang tatapos. Napakaklaro, perspective ng Diyos yan. So bakit natin mga kapatid, pinagtuunan ng pansin ng perspective ng tao na wala yun, palpak palagi yun. Dito tayo, looking unto Jesus. Huwag kang tumingin doon sa tao mga kapatid na kanyang mga pangit na buhay. Hindi mo lang alam na sa harapan yan, in the sight of God, magandang design yan mga kapatid. Alright? Alright. Now, ito ang logical question ko dito mga kapatid. Sa pagtapos, right? Kung alam ng Diyos bilang all-knowing God at siya din ang pumili, all-knowing siya, so siya ang pumili ng kanyang magiging anak. Siya ang mag-justify, siya ang mag-work sa will ng kanyang mga pinili. Siya ang mag-preserve sa kanila. Siya ang tatapos sa kanyang sinimulan. Tanong, bakit pa niya kukunin ang kaligtasan kung sila ay magkakasala? Parang tanga ang Diyos, Alam niya na ako ang pipili, ako ang mag-work, ako ang mag-justify, ako ang by my power, i-preserve ko, tapos ako ang tatapos sa aking sinimulan, ako ang author and finisher of that faith, tapos kung magkasala, kukunin niya. Alam naman niya na doon pupunta yung kanyang anak. Bakit? Kunin, bigay, kunin, bigay, kunin, bigay. Ganun ba yung Diyos? Parang tanga ang Diyos, Parang tanga ang Diyos talaga ng mga anti-usas kung ganun mga kapatid. All-knowing kasi siya Tapos powerful. Tapos siya ang pumili. Tapos siya ang mag-justify. Tapos siya ang mag-work sa will nila para mag-work out. Di ba? Siya ang mag-preserve sa kanila through the power of God. Tapos siya ang, kung ano yung sinimulan, siya ang tatapos. Ngayon, pag nagkasala ka, kukunin yung kaligtasan mo. Pag ganun-ganun, bigay, okay. Pero alam mo naman niya na pupunta ka din doon sa last point na kanyang plano. Itong plano ko, ganito, pupunta ka doon, glorification. Whom God foreknow, He did predestinate. Whom He did predestinate, He also called. Whom He called, He also justified. Whom He justified, He also glorified. Alam naman ng Diyos na glorification ang pupuntahan ng kanyang pinili. God's perspective. Tapos bigay, bawi. Alam naman niya doon ka talaga pupunta Di ba mga kapatid? Parang tanga ang Diyos kung ganun. So, masasabi natin talaga, ito yung pinaka-logical. Sa perspective ng tao, sa Diyos huwag sa yung perspective. Kasi kung sa perspective mo, sasabihin mo, wala ito. Wala ito, hindi ito ligtas. Condemnation mga kapatid, Sino ka ba na mag-condemn? Wala talaga. So hindi kami nagko-condemn. Kung yun ang desisyon ninyo na hindi kayo ligtas, wala kaming condemnation. Nasa sayo yan, According to your faith, be it done unto you, sabi ng Diyos. Yan paniniwala mo, sige. Wala kaming magagawa. Ang kaso lang nito sa kabila ng ko-condemn. Kapag nakaganito, hindi naligtas. Sino ka ba na magsasabi niyan? Di ba? Hindi nga na sinabi ni James walang condemnation doon sa James chapter 2. Kundi sabi lang niya, ipakita mo lang sa akin para maging perfect yung pananampalataya mo. Dahil nga hindi siya all-knowing. Pero sa logical question na ito, in the perspective of God,
bakit kukunin ng Diyos, bigay, bigay, bawi, na alam naman niya, doon ka pupunta. Ano ba yan? Oh. Alam ng Diyos na doon ka pupunta sa glorification. Bakit ko pa ganunin? Oh, parang tanga ang Diyos, ano? Alam ko pupunta ka dyan. Galing ka dito. Pupunta ka dyan. May mga up and downs ang buhay mo. Alam ko yan. Alam kong mangyayari dyan. Oh. Pero pupunta ka rin dito sa glorification. Kasi plano ko na yan. Tapos anong gagawin niya? Oy, nagkasala. Ay, akin na yan. O, bigay, uli. Pero alam naman niyang pupunta ka doon. Parang tanga, ano? Kaya hindi tanga ang Diyos namin. Our God is all-knowing. Yun ang perspective ng Panginoon. Alright? Sana po mga kapatid at mga kaibigan, kahit putol-putol yung ating program, sige lang. Pero anyway, sabi pa ng ating Panginoon, kung sino yung may tenga, sige, ipakinig mo. Kung sino yung may wisdom, sino yung may knowledge, o sino yung gustong, sige, ipaintindi nyo mga kapatid. So, yan. Sino lang yung makaintindi? Basta, yung trabaho ko dito is to tell you who God is. Yun ang aming Panginoon na pinaniniwalaan. Alright? So, dyan lang mga kapatid, magtapos ang ating program. So, kung may question kayo, ibalik natin kay Rasya. Okay. So, shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay yung naka-Japanese, kay Althea. Nandyan dito si Bro Junri Lupugan. Shoutout din kay Bernard Laurente. At kay Benchi Popoy ng ROG mga kapatid. Question dito, why do human resist God's authority? Because of sin. Yun nga, total depravity, yung will, intellect, and emotion, totally depraved. Yun yung sa Jeremiah 17:9. The heart is deceitful. Yun ang sagot dyan mga kapatid. Okay. Question ni Bernard, Pastor, ano ba ang view nyo sa Baptist succession from the early church? Ay, nag-debate na kami ni John Doe dyan. Nakita na ninyo yun, yung presentar ko from First Council of Jerusalem, Acts 15, naging Christian, and then yung Acts 15, and then Ignatius changed to Catholic. Di ba na ano ninyo yun? Sana nakuha ni John Doe yun na ang prove ko lang doon na hindi lang kaming, kundi marami pa na nag-split lang dahil sa mga reasons. So, ang ano ko doon, pareho kami ng Catholic Reform. Doon yung namin kay Martin Luther, isang priest. At saka si John Smith, John Smith ba yun? Oo. Priest din yun Anglican priest. So galing talaga sa Catholic, no, Roman Catholic. Ay yung Roman Catholic. So na-present ko doon at wala nang doon yun ang Baptist distinct namin, history. Okay, sabi ni Jury dito, may tanong ako sa iyo bro, yung nasa Efeso 2:8, kaninong gawa ba yon? Yun ba ang ibig mong sabihin na hindi sa pamamagitan ng gawa? Kung gawa ng Panginoong Hesus Kristo yon, hindi na ba natin susundin ang mga utos niya? Kasi sabi mo, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. So yan, yan natin mga kapatid tawag dissect. So justification by faith, all right? Tapos ang sanctification, doon ang work. Doon kasi nga God work in us, so we work out our salvation. So yun yung magagawa na, yung mga pagsunod sa utos, no, mga kapatid at mga kaibigan. So ang justification, yun talaga yung point ni Apostle Paul, yung forensic justification na talagang declared righteous ka na doon sa iyong faith in the sight of God. Pero nga, sabi na ni James sa kanya, hindi natin makikita yun. Ipakita natin, evidence ba?
So, uh, so sa Ephesians, not by works of righteousness which we have done. Napakaklaro naman doon eh. So, ang Ephesians chapter 2, i-ano ko lang mga kapatid. Kuha ko na ba yung share, Brad? Nakuha ko na ba yung share? Hindi pa. Sa Ephesians chapter 2, klaro naman na gawa natin yun, no? Oh. Basahin nyo ng maigi, Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace you are saved through faith, in that not of yourselves. Oh. It is the gift of, not of works, lest any man should boast. So, ang not of yourselves and not of works is identical yan, not of yourselves and not of works. Okay? Referring to our works. Not of yourselves and not of works. 8 and 9. So, it refers to our works, ourselves. So that lest any man should boast. So, gawa po natin yan. Hindi po yan gawa ng Diyos kasi nga pareho silang nasa negative, not of yourselves and not of works. Lest any man should boast. So, paano natin i-boast kung gawa ni Kristo yun, no? So, i-boast natin yung gawa natin. Question dito, bro. Pastor, ano pa ang use ng faith kung pinili na sila ng Diyos? Bakit bibigyan pa ng faith? Para maisa katuparan. Like for example, merong perspective ang Diyos, sino ang kanyang ililigtas, kung sa blueprint pa, kung ano yung nakaplano doon, may bubong, anong gagamitin, dapat i-provide yun. So blueprint pa. Just imagine blueprint kung engineer ka, pag may blueprint, kung ano yung ilagay doon, yun ang tutuparin sa actual. So ang faith ay kasali yan sa plano ng Panginoon. Kaya nga ibibigay ang faith. Katulad ng blueprint, ibibigay yung nasa blueprint. Talagang ibibigay yun. Kasi nga kung hindi ibibigay yun, paano matupad yung blueprint na plano ng engineer? Diba? So, napaka-illogical kung hindi i-provide ang faith kasi may plano na ang Diyos. Yun ang kasagutan doon, Brad. Question pa dito. Question ko, Pastor, yung taong pinili na nagkakasala, ang Diyos ba ang nag-work doon to be consistent? No. Dapat meron tayong segregation dyan sa passive and active will, no? Ang passive will, yun yung inalaw ng Panginoon kasi gusto mo para may work together for good para matauhan ka. Gusto ko ito. Halimbawa, gusto kong mag-adultery. So, sabi ng Panginoon, okay, ikaw, kung gusto mo, para matauhan ka after this. So, katulad ng mga ni David o anong nangyari sa kanya, mas naging humble siya. Kasi nga, kung hari ka, no, marami kang napatay, ay, gusto ko si Bathsheba. Patayin niyo yung husband niya para maangkin ko si Bathsheba. Grabe ang pride, no? God said, okay, gusto mo yan. After that, nung lumagapak siya, napaka-humble niya, no, mga kapatid. No one will boast. So, parang cross-stitch, pangit sa likod, pero ang ganda pala sa harapan. So, wag nating i-judge, mga kapatid. Wag tayong mag-judge. Siguro, final conclusion, bro. Okay, so maraming salamat, no. Pasensya na kung naputol yung siguro sa connection. So, maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay palagi nyong ipag-pray ang ating platform dito si Brother Russian. Pag-pray natin yan kasi nagiging avenue yan para maipakita yung ating mga belief. Alright? So nasa sa iyo mga kapatid, walang sapilitan dito. So maraming salamat at Brother Russia, thank you very much. God okay bless you. Mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Rene Medel. Kung gusto nyong suri sa kanyang pananampalataya, you can follow him mga kapatid, or dito tayo sa ating Russia TV mga kapatid, dahil dito siya laging nagla-live every Sunday yan 7 PM. Kung gusto nyong
tingnan pa ang kanyang mga dating podcast na nasa YouTube channel yan. So marami yan. You can search Pastor Rene Medel, mga kapatid, dito sa Russia TV. So makikita nyo lahat yan. So maraming salamat, at this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.